Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon ang siyang ikawalong araw ng ating paghahanda para sa nalalapit na Kapaskuhan. Nangangahulugan lamang na ang ating pagninilayan ay ang aral na mula sa ikawalong letra sa salitang pinagpala. Subalit bago natin ito tuklasin, balikan muna natin ano-ano na nga ba ang mga aral na ating napulot nitong nakaraang 7 araw. Noong unang araw, ang aral na napulot natin ay ang aral ng pag-ibig mula sa salitang pinagpala. Sumunod na aral ay ang aral na iginawad. Ikatlong araw na pulot nating aral ay ang nagpahayag. Ikaapat na aral ay ang aral ng alay. Ikalimang aral ay ang aral ng galak. Ika-anim na araw ay ang aral ng presensya. Kahapon, ikapitong araw, na pulot nating aral ay ang aral ng alaala. Ang ikawalong letra sa salitang pinagpala ay letter L. Ang letter L nangangahulugang layunin. Bakit layunin? Mauunawaan lamang natin ang aral na ito kung babalikan natin ang Ebanghelyo. Ano nga ba ang nangyari sa Ebanghelyo? Sa unang bahagi, napakinggan natin ang salaysay ng kapanganakan ni Juan Bautista. Matapos ang ikawalong araw na si Juan Bautista ay pinanganak, doon gagawin ang tinatawag na pagtutuli at ganoon din ang paggagawad ng pangalan. Nais ng mga taong naroon na ipagkaloob ang pangalang Zacarias mula sa kanyang ama. Subalit na magitan si Elizabeth at ang sabi hindi, Juan ang kanyang pangalan. Nagtanong sila, subalit walang ganyang pangalan sa inyong mga kamag-anak. Kaya tinanong nila ang kanyang ama na si Zacarias. Yamang si Zacarias ay hindi makapagsalita, humingi ito ng masusulatan. At sinulat ni Zacarias, Juan ang kanyang pangalan. Matapos noon, nakapagsalita si Zacarias. Mas lalong namangha ang mga taong naroon. Ika nga nila, magiging ano nga kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Naroon ang katanungan kay Juan, magiging ano nga kaya ang batang ito? Nais nilang malaman ang layunin ng batang ito. Na kung tutuusin ang pakay ng kapanganakan ni Juan, ay binigyan na ng tugon mula sa lumang tipan. Yan ang ating napakinggan sa araw na ito sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Anong sabi sa unang pagbasa? Ito ang propesiya ni Propeta Malakias. Sabi niya, ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Sa madaling sabi, ang propesiya na pinakawalan ni Propeta Malakias
ay ang mismong pananalita ng Panginoon na kung saan ibinibigay na mensahe na si Juan ang siyang sugo ng Diyos upang ihanda ang daraanan mismo ng Panginoon. Iyaan ang maliwanag na layunin bakit nauna si Juan Bautista kay Jesus. Iyan ang maliwanag na layunin at pakay ng kapanganakan ni Juan. Siya ang maghahanda sa bayan ng Diyos. Sisigaw, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Sa temang ito mga kapatid, maganda ring pagnilayan kung ito ang layunin ng kapanganakan ni Juan. Ano naman kaya ang layunin ng kapanganakan ni Jesus? Yamang sa darating na mga araw, ipagdiriwang natin ang kanyang kapanganakan. Kung babalikan natin ang mga pinagnilayan at napulot na nating aral nitong nakaraang araw, at maging ang mismong turo ng ating panampalataya, maliwanag na ang layunin ng kapanganakan ni Jesus ay upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas mula sa pagkakasala. Sa makatuwid, si Juan Bautista, ang kanyang kapanganakan may layunin, may dahilan. Ang kapanganakan ni Jesus may layunin, may dahilan. Tayo, ano kaya ang layunin ng ating buhay? Bakit tayo nandito? Mga kapatid, hindi ko alam kung minsan na ilagay nyo ang inyong sarili sa katahimikan at itanong lamang ang isang konkretong katanungan. Bakit ako nandito sa mundo? Alam niyo po, ang katanungang iyan kung tutuusin ay isa sa mga katanungan ng mga filosopong Griego or Greek philosopher. Ang mga Greek philosopher, isa sa mga nais nilang malaman, bakit ang tao ay nandito sa mundo? Dahil alam nila na walang tao ang habang buhay na mananatili sa mundo. Lahat ng tao mamamatay. Kaya katanungan nila, bakit ang tao nandito sa mundo? Sa katanungan iyan, nagdagdag pa sila ng dalawang katanungan. Kung nandito ang tao sa mundo, saan galing ang tao? At ang ikalawang katanungan, kung nandito ang tao sa mundo, saan patungo ang tao? Sa makatuwid, tatlong katanungan ang kanilang hinahanapan ng kasagutan. Saan ako galing? Bakit ako nandito? At saan ako patungo? Nangamatay na lang ang mga Greek philosopher, pero wala kang makikita na konkretong kasagutan sa tatlong katanungang iyan. Nagkaroon lamang iyan ng konkretong kasagutan sa pamamagitan ng pagparito ni Jesus. Binigyan ni Jesus ng tugon ang layunin bakit nandito ang tao. Pinaliwanag ng Panginoon ang mismong layunin at mitiin ng tao. At iyan ngayon ay napapaloob hindi lamang sa Biblia, kundi sa katuruan na mismo ng simbahan. Sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyanong Katoliko, may tinatawag tayong aklat kung saan nalimbag ang lahat ng katuruan ng simbahang Katolika. Ang tawag sa aklat na iyon ay The Catechism of the Catholic Church, ang katekismo ng simbahang Katolika.
Sa mga unang pahina o punto ng aklat na ito, nandun ang katanungan, what is the goal of man? Ano ang layunin ng tao? At doon pinaliwanag ng simbahan na sa kabutihang loob ng Diyos, nilikha niya ang tao, binahaginan niya ng kanyang buhay, upang sa ganon ang taong ito ay makamtan niya ang lubos na kasiyahan. Hindi po ba yan ang gusto natin bilang tao? Makamit hindi lamang ang ordinaryong kasayahan, kung hindi ang lubos na kasayahan. Ang tanong ngayon, saan nagmumula ang lubos na kasiyahan? At dito pinaliwanag na ang lubos na kasayahan makakamit lamang sa Diyos. Kapag ang tao ngayon ay merong malalim na ugnayan sa Diyos, doon niya makakamtan ang lubos na kasiyahan. Bakit? Dahil kung tutuusin, habang ang tao ay naglalakbay sa buhay na ito, habang ang tao ay namumuhay dito sa daigdig at hindi niya nakikilala ang Diyos, merong mga Diyos-Diyosan na makikilala siya. May mga layunin na hahanapin siya sa buhay. Halimbawa, kapag ang tao hindi niya nakilala ang Diyos, ang pagsusumikapan palagi ng tao, magkaroon siya ng kayamanan. Magkaroon siya ng maraming pera. Kaya nga marami ang gumagawa ng sobrang pagod, makaimpok lamang ng maraming kayamanan. Ang iba gumagawa pa ng panlalamang sa kapwa, ang iba gumagawa ng pandaraya, ang iba gumagawa ng pagnanakaw. Makamit lamang ang tinatawag na kayamanan. Pero totoo, ang ilan naman gumagawa ng kanilang pamamaraan, sipag, tiyaga, yumaman lamang. Isa yan sa mga hinahanap ng tao, ang kayamanan. Kapag nakamit ang kayamanan, susunod dyan, dapat maging kilala ako. Hahanapin niya naman ang katanyagan. Pag nakamit ang katanyagan, susunod dyan, dapat maging makapangyarihan ako. Kaya nga ang tao palaging naghahanap ng layunin sa buhay. At ito ang tatlong palaging hindi nawawala sa layunin ng tao kapag wala ang Diyos sa buhay niya. Ninanais ng tao ang kayamanan. Ninanais ng tao ang katanyagan. Ninanais ng tao ang kapangyarihan. Suriin niyo, sino sa atin na nandito ngayon magsasabi, ay ayoko niyan. Gugustuhin natin kahit isa sa mga nandun. Pero may mga tao na hindi kontento sa isa. Gugustuhin niya, dapat lahat ng iyan. Tanong, paano kung nakamit mo na ang lahat ng iyan? Tanyag ka na, makapangyarihan ka na, mayaman ka na. Sunod, ano pa ang gusto mong makamit sa buhay? Magiging masaya ka ba kapag taglay mo na ang lahat ng iyan? Mga kapatid, ang totoo, darating sa punto ng tao na kahit taglay niya ang lahat ng iyan, maghahanap pa rin siya ng katanungan sa buhay. Lalong-lalo na kapag ang tao tumanda. Lalong-lalo na kapag ang taong ito magkasakit. Lalong-lalo na kapag ang taong ito, gaano man siya kayaman, kaya niya man lahat bilhin ang mga mamahaling gamot. Subalit kung wala ng gamot na kayang magpagaling sa kanyang sakit,
doon papasok ang katanungan. Anong saysay na ang buong buhay ko, hinanap ko ang kayamanan, hinanap ko ang katanyagan, hinanap ko ang kapangyarihan, sa huli, di ko mapapakinabangan. Dahil mali ang naging tugon ng tao. Kaya kung babalikan natin ang katuruan ng simbahan, doon idadagdag, the goal of man is to glorify God. Ang layunin ng tao habang siya'y nabubuhay sa mundo ay papurihan ang Diyos. Bakit? Dahil kapag ngayon nagampanan ng tao na habang nandito siya sa mundo, nakilala niya ang Diyos, sinasamba niya ang Diyos, pinupuri niya ang Diyos, pinasasalamatan niya ang Diyos. Kapag natutunan niya yan at ginagawa niya yan hanggang sa wakas ng kanyang buhay, iyan rin ang gagawin ng tao sa buhay na walang hanggan. Ayon sa mga banal, ang ginagawa natin dito sa lupa na pagsasamba, ang ginagawa natin dito sa lupa na pagpupuri, ang ginagawa natin dito sa lupa na pasasalamat sa Diyos, ang ginagawa natin dito sa lupa na mismong pagsimba, ang siyang mismong gagawin natin kapag tayo na ay nasa kabilang buhay, sa buhay na walang hanggan. Ika nga nila, kung hindi mo nagugustuhan dito sa lupa magsimba, kung hindi mo nagugustuhan dito sa lupa magbigay puri sa Diyos, hindi mo magugustuhan ang langit. Dahil sa langit, ayon sa kanila, ang ating gagawin ay panghabang buhay na pasasalamat at pagpupuri. Pagkilala sa Diyos na sa ating kahinaan, na sa ating pagiging makasalanan, nang humingi tayo ng tawad, dininig ng Diyos ang ating kahilingan. Ipinagkaloob sa atin ang kapatawaran upang tayo ay magkaroon ng bahagi ng kanyang kabanalan at makamit ang buhay na walang hanggan. At oras makamit natin ito, magpapasalamat tayo sa Diyos dahil ang Diyos ninais na tayo'y gantimpalaan sa likod ng ating mga kahinaan. Dahil doon, sa buhay na walang hanggan, ang gagawin natin ay panghabang buhay na pagpupuri, pasasalamat. Ito ang layunin ng tao. Sinisimulan natin dito sa lupa bilang mga naglalakbay na kilalanin ang Diyos. Pag di mo nakilala ang Diyos at di mo nakamit ang buhay na walang hanggan, ang buong buhay mo ay isang malaking pagkatalo. Kaya pag sumikapan natin na habang naglalakbay sa buhay na ito, di mawala ang ating pangunahing layunin sa buhay. Ano iyon? Makapiling ang Diyos at maging bahagi na magantimpalaan tayo ng buhay na walang hanggan. Mangyayari lamang ito kung ngayon pa lamang habang tayo naglalakbay sa lupa, tinatahak natin ang daan ng kabanalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.